Hindi na bago ang pagkakaroon ng gulo sa mga konsyerto, lalo na ng mga rock bands o kahit nga siguro ng mga grupo ng mga hip-hop artist. Alam nyo na, kapag rock talaga ang tugtugan, lalo na sa mga hardcore talaga, ay mapapansin nyo talaga sa mga nanonood ang pagiging sobrang wild nila. Yung tipong mauunawaan mo minsan ang mga sinasabi ng ating mga magulang na ang ganito umanong kaingay na mga musika ay mga tugtugan ng mga diablo o adik. Tapos sa hip-hop, halos ganun din. Gangsta-gangsta naman ang kilos at pormahan ng kahit ng mga fans. Kung baga ay dito mo makikita kung gaano ka-powerful ang musika. Depende sa kung anong kinakahiligan mong genre. May kakayahan itong apektuhan ang iyong pananamit, pananalita at pagkilos. Kaya kung titignan ninyo ang mga fans ng K-pop, balik na lang tayo sa topic natin. Kapag sinasabi nating rockstars na nakikipag-away sa mga fans, ito talaga agad ang pumapasok sa isip natin. Nung parang sinapian ni Shawn Michael si Axl Rose. Pero alam nyo ba mga idol na marami sa miyembro ng mga hinahangaan nating banda ay nagkaroon ng parehas na karanasan. Yung hindi nila napigil ang sarili na hindi pumatol sa mga pasaway at minsan ay mga bastos din naman talaga ng mga fans. Sa videong ito ay ating pag-usapan ang 10 pangyayari na naabala ang konsyerto ng ilan sa paborito nating banda na ang iba ay nauwi talaga sa gulo, injuries, demandahan at pagmumulta ng malaking halaga. Number 10. Simulan na natin sa nabanggit na natin na sa Axl Rose. Nangyari ito mga idol noong 1991. Nagmula ang lahat sa hindi pagsunod ng concert goer sa patakarang bawal magdala ng kamera sa loob ng konsyerto. At kabiguan na rin maipatupad ng maayos ng mga security ang iniatas na trabaho sa kanila. Kaya sa kalagitnaan ng kantang Rocket Queen ng Guns N' Roses ay nakita ni Axl Rose ang isang fan na tahasang inire-record ang kanilang performance. Kaya daglian itong tumigil sa pagkanta para ituro sa mga security guards ang lalaki. Pero noong tila ba walang plano ang fan na tumigil sa kanyang ginagawa, tapos nabagalan pa si Axl Rose sa kilos ng mga guards, doon na nag-super saiyan si Axl Rose at binanatan ang pasaway na fan. Agad itong inawat ng mga security, pero noong makabalik sa stage ay nagpasya na si Axl Rose na mag-walk out na naging dahilan ng pagkansila ng konsyerto. Thanks to the lame-ass security, I'm going home. Isang bagay na pagsisisihan niya sa huli dahil nasundan yon mga idol ng Riot na sa galit ng mga fans ay marami dito ang nasaktan at daan-daang libong dolyar ang naging damage. Dinimanda din si Axl ng lalaking kanyang binugbog na si Bill Stephenson kung saan sa huli ay nagkasundo ang mga ito sa kabayarang $160,000. Naaresto si Axl Rose noong July 12, 1992 dahil sa naturang pangyayari na kahit napatunayan na hindi naman siya ang direktang nagsimula ng Riot, guilty naman siya sa pananakit at paninira ng gamit. Nahatulan siya ng 2 taong probation at inatasang mag-donate ng $50,000 sa mga local organizations. Number 9. Sebastian Bach ng Skid Row. Sa isang konsyerto ng Skid Row noong 1989 ay makikitang may bumato sa ulo ni Sebastian Bach na naging dahilan ng pagwawala nito. Noong makita niya ang bote ng juice na ibinato sa kanya ay agad niya itong ibinato sa tao na pinaghihinalaan niya na nanakit sa kanya. Pero kasamaang palad sa mukha ng 17 taong gulang na babae ito tumama na ikinabasag ng ilong nito. Hindi pa natapos doon ang gulo dahil tumalon din si Sebastian Bach sa mayroong 9,000 mga fans at tinadyakan sa mukha ang isang 21 taong gulang na lalaki. Naaresto noong gabi na yon si Sebastian Bach at naband pa sa Springfield kung saan naganap ang gulo. Nasampahan ito ng 4 na kaso pero nakaligtas naman ito sa sana ay 2 taong pagkakabilanggo dahil binayaran nito ang babae at iba pang mga multa na hindi bababa sa $500,000. Number 8. Sebastian Bach ulit. Nangyari naman ito sa Seattle noong 2015 na habang nasa kalagitnaan ng pagtatanghal ay isang fan ang umakyat sa stage tapos kinuha nito ang listahan ng mga kanta na tutugtugin ng banda. Kaya isang roadie ang agad na kumilos at inihulog ang lalaki sa stage. Pero kasamaang palad lang mga idol na sa pagkakahulog nito ay mayroon pala itong nabagsakang isang babae. Kaya agad na tumigil sa pagkanta si Sebastian para ipaalam na rin sa staff ng venue na mayroong na-injured na babae sa nangyari. Why? Like why? This chick is hurt. This chick is hurt.
Natigil ang tugtugan ng ilang minuto pero tinapos din naman ng banda sa huli ang kanilang pagtatanghal. Number 7, Dave Mustaine ng Megadeth at Paul Stanley ng Kiss. Pinagsama ko na ang dalawang ito mga idol dahil parehas na naistorbo ang kanilang konsyerto ng pasaway na mga fans na walang tigil na tinatapatan ng laser ang kanilang mga mata. Yeah, I saved all my allowance from mommy to go buy a laser so I could shine it at Dave. If y'all want to see me shove a laser pin up some motherfucker's ass, it's that guy right Parehas na there. parehas din ang kanilang ginawa sa pasaway na mga ito. Tumigil ang mga ito sa pagtatanghal para lang siguraduhin magiging katawa-tawa at matutunaw sa kahihiyan ang mga pasaway na fan. How about you be cool so the people around you don't beat your f***ing brains in and let me play guitar, okay? Now why don't you go out because your mom's probably waiting with the car running. I know it's a big night for you. You may have had your first beer. But we're here to have a good time. And you're not gonna wreck it for anybody. Number 6, Keith Richards ng Rolling Stone. Habang nagpe-perform ang banda noong December 1981 sa Hampton Coliseum ay isang tagahanga ang bigla ang umakyat sa stage at patakbong tumungo sa kanyang mga idolo. Pero ilang palo ng gitara sa mukha ang sumalubong dito. Marami agad ang hinusigahan si Keith Richards dahil sa naturang pangyayari na dahil nga kilala ito sa sobrang pag-abuso sa ipinagbabawal na gamot ay agad na inisip ng iba na sobrang high lang nito kaya niya ito nagawa. Pero ang hindi maunawaan ng iba ay isang fan lang din ang tumapos sa buhay ni John Lennon na 1 taon lang ang nakakalipas noong mga panahon na yon. Kung baga andun pa din mga idol ang takot ng mga sikat na banda sa pangyayari. Kaya ayon kay Keith Richards ay nagulat umano siya nung bigla niyang makita ang lalaking mabilis na papalapit sa kanila nang hindi niya alam kung ano ang pwedeng gawin nito, lalo na at nakatalikod dito ang kanilang bukalistang si Mick Jagger. Kaya mabilis nitong ibinaba ang volume ng kanyang gitara at ilang ulit niya itong inihampas sa lalaking umakyat sa stage, saka bumalik sa pagtugtog na para bang walang nangyari. Pagkatapos ng konsyertong iyon mga idol ay nagtungo ito sa police station kung saan dinala ang lalaki. Siya ang nagbayad ng piyansa para makalabas at makauwi na ito sa kanila. Number 5, Noel at Liam Gallagher ng Oasis. Nangyari ito mga idol sa konsyerto ng Oasis sa Toronto, Canada noong taon ng 2008. Isang fan din ang umakyat sa stage sa kalagitnaan ng kanilang pagtatanghal. Itinulak nito si Noel at tinangkapan nitong puntahan si Liam pero nasukol na ito agad ng mga security ng banda. Pinilit pa ring tapusin ni Noel ang naturang konsyerto pero agad itong isinugod sa ospital kung saan ay nakitang mayroong 3 ribs ang na-injured dito dahil sa lakas ng impact ng pagkakatulak. Samantala ay tinawanan naman ng iba ang ikinilos ni Liam na tila ba umaarting matapang at gustong bawian ang sospek pero tila ba hinihintay naman ito na mayroong umawat sa kanya. Number 4, Chad Smith ng Red Hot Chili Peppers. Si Chad Smith mga idol ay naging laman at naging target ng mga nakakatawang memes dahil kamukhang kamukha ito ng komedyanteng si Will Ferrell. Kung kaya naman ay hindi nito mapigilang hindi magalit na habang nagsasalita ito sa isa niyang side project noong 2017 biglang may isang fan na sumigaw at tinawag siyang si Will Ferrell na sinundan pa ng pagtawa ng mga audience. Kaya naman ay tumayo na ito at pagalit na nagtungo sa backstage. Kalauna naman ay bumalik ito at kinausap ang sumigaw na fans. Why did you say that? I'm not Will Ferrell, you Nasa idiot! huli ay binawi nito ang kanyang ikinilos at sinabing nagbibiro lang din siya. Wala umano siyang pakialam kahit tawagin siyang Will Ferrell dahil nagpapasalamat pa umano siya na mas sumikat pa siya lalo dahil dito. I'm just fucking with you. I don't give a shit. I think it's great. I'm fucking famous because of Will Ferrell. Fuck that guy. Right? Yeah. Medyo may katotohanan naman mga idol ang sinabi nito dahil noong 2013 ay sinakyan pa nito ang issue at nagsama pa nga silang dalawa ni Ferrell sa ilang mga projects at shows kung saan ay nakalikong nga silang dalawa ng malaking halaga na ginamit naman nila sa kanilang charities. Number 3, Kurt Cobain ng Nirvana. Si Kurt Cobain ay isa sa mga pinakama-impluwensyang personalidad sa music industry. Hindi ito natatakot na ihayag ang kanyang mga paniniwala at saloobin. At bilang isang anak at lumaki sa piling ng isang single mom ay hindi maitatanggi ang pagkakaroon nito ng respeto sa mga kababaihan. Sa kanilang performance para sa New Year's Eve noong 1993 sa Oakland ay bigla itong tumigil sa pagkanta noong makita nitong mayroong isang Hokage na manyakis
sa mga nanonood na kasalukuyang ginagamitan ng ipinagbabawal na jutsu ang isang babae. Pero sa halip na mamisikal ay naisipan na lang ni Kurt Cobain na ipahiya ito sa lahat ng tao na nanonood ng kanilang konsyerto. Cop on the feel, anybody? How's it feel, huh? Na dahil nga may kakulitan din naman taglay ang kanyang mga kabanda ay nakisali din ang mga ito at lalong ibinaon sa kahihiyan ang manyakis na lalaki. Look at him! Look at him! Look at him! Look at him! Number 2, dating drummer ng Nirvana at ngayon ay lead vocalist ng sarili niyang banda na Foo Fighters na si Dave Grohl. Nakilala si Dave Grohl bilang isa sa mga pinakamabait at mga pinakamagagaling makisamang rakista na may kakayahang maging kaibigan ang kahit sino, maging ng isang Paul McCartney. Pero nagulat ang lahat sa set ng Foo Fighters sa 2011 iTunes Festival na ginanap noon sa London. Bigla kasi itong tumigil sa pagtugtog at pinagmumura ang nakita niya mga fans na nag-aaway. Hold on a second, hold on. Shh, quiet. Hey, motherfuckers. Stop. No. You don't fight at my show, you asshole. At noong makita niya ang agresor, ay hindi niya na ito pinagbigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Agad niya itong pinalaya sa venue. Hey, in the striped shirt. Look at me right here, motherfucker. Look at me. Get the out of my show right now. Get the out. Number 1, David Draiman ng Disturbed. Kung yung mga nauna nating binanggit ay malino talaga na kasalanan ng mga fans, ay nalagay naman sa kontrobersya ang bukalista ng Disturbed na si David Draiman matapos nitong ipahiya ang isang fan sa kanyang konsyerto. So what is so important going on in the world that you need to be texting the entire show? You've had your face in your phone the whole goddamn show. Are we that boring? Seriously, it's rude. It is. If you don't want to watch, don't watch. But don't stand there in front of the stage in the front row of the balcony where everybody can see you texting the whole time on your phone. Napansin kasi ni David na halos buong show na nagte-text at hindi naman nanonood sa kanila ang isang babae na bilang isang banda na ibinubuhos ang lahat-lahat sa kanilang performance at may kakayahang gawing wild ang mga nanonood, eh tila ba kawala ng respeto sa mga ito na may kaisa-isang tao sa venue na walang kapake-pakialam at mukhang hindi interesado sa kanilang performance. Ang problema lang mga idol, ang babaeng ipinahiya niya sa lahat ng tao sa venue ay solido talagang tagahanga ng banda na hindi lang niya kayang alisin ang kanyang mata noong oras na yon sa cellphone dahil pinapakalma nito ang kanyang 14 na taong gulang na anak na iniwan nila sa bahay dahil hindi nila inaasahan na habang nanonood sila ng konsyerto ng paborito nilang banda ay biglang nagkaroon ng malakas na hailstorm kaya natakot ang kanyang anak na sa mga oras na yon ay solo lang sa bahay kaya agad na post sa kanyang Facebook ang naturang babae at ipinaliwanag ang lahat-lahat ng pangyayari na idinagdag pa nito na sa araw na yon ay nawalan umano ang Disturbed ng 2 solidong tagahanga. Kumalat ang naturang post sa community ng mga fans ng banda at marami ang na-disappoint sa ikinilos ng kanilang idolo. Kalauna naman ay nakarating ang istoryang ito kay David Draiman kaya mabilis itong humingi ng paumanhin at nangakong hindi niya na ito gagawin kahit kailan. I had no idea what she had going on. I wasn't privy to the kind of crisis she was dealing with, and I meant it all in good fun. She unfortunately took it the wrong way, and you know I feel bad about that, and that's the truth. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.